Yan. Yan. Yes, Lord. Amen. Yes. Mga kapatid, aral tayo ng salita ng Panginoon. Pero bago yan, pray muna tayo. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Lord, tinihiling ko po, dinudulog ko po sa inyo ang oras na ito, Panginoon. Ako po'y maghahayag ng inyong salita, Panginoon, upang maunawaan po ng bawat isa sa amin, Panginoon, ang nilalaman ng inyong salita, Panginoon. Ang bawat salitang binibigkas ng Panginoon. Nais po namin mapag-aralan, Panginoon. Hallelujah. Lord, tanging salita niyo lamang ang gumutawi sa aking mga labi, Panginoon. At Lord, tanging salita, ikaw lamang ang aking itinataas, Panginoon. Tanging pangalan mo lamang ang aming inilalagay at tinataas at karangalan, Panginoon. Tanging kalooban mo lamang ang masunod, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa araw-araw na pinagkakaloob sa aming buhay at kaligtasan, Panginoon. Sa panahon ngayon, Panginoon, maraming salamat sa kaligtasan na pinagkakaloob mo sa amin. Hallelujah. Lord, muli po, ako nagpapasalamat sa pangalan ni Jesucristo na Panginoon at aming tagapagligtas. Amen and amen. Ayun. Pag-aralan po natin yung pag-unawa sa pagiging Panginoon ni Jesus. Yan. Pag-unawa sa pagiging Panginoon ni Jesucristo. Trivia muna tayo. Alam ba natin ang pangalang Christ ay binanggit ng 41,000 times sa Biblia. Ito ay napag-aralan ni Mr. Alan Sherman ng The Bible Complete Christian Research Trust. Base lamang ito sa Bagong Tipan o sa New Testament. At ang pangalang Jesus naman ay binanggit ng 1,281 times sa Biblia. At ang 230 dito ay binanggit ni Apostol Pablo. At ang titulong Lord na means God, Lord. Ang titulong Lord ay binanggit sa King James Version ng 8,000, hindi 81, 8,012 times. 8,012 times sa King James Version ang titulong Lord. Lord means like this. Lord, capital L. Yan. Ayun po. Pag-aralan na po natin. Sabi, sino si Jesus? Sabi sa Biblia, makikita ang katotohanan na si Jesus ay Diyos, na nagkatawang tao, Panginoon at tagapagligtas, ipinahayag ng mga anghel at kinilala ni Maria at ng mga alagad ang katangiang ito ng ating Panginoon. Sabi nga sa Lucas chapter 2 verse 10 and 11. Luke chapter 2 verse 10 and 11. Sabi sa Tagalog, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang ngayon ng bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito, sakop tayo nito. Kasi huwag kayong matakot. Ako may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Means lahat ng tao. Kasali tayo dyan. Maniwala tayong si Jesus Christ ay ating Panginoon at tagapagligtas. Yes, napatutunan po kay Maria yon. Pagkat si Maria ang nagsilang
Ang sabi nga ng Panginoon, maglilihi ka na, sabi nga ng anghel ng Panginoon, magsisilang ka ng isang lalaki, isang sanggol, napapangalanan mong Jesus. Napangalanan ng Jesus. Saan nagmula? Ito ay nagmula sa sinapupunan ng Ama. Nandyan yung nasa Bible yan. Hindi ko banggitin yung verse para mabasa nyo, makita nyo, basa po tayo ng Biblia. Sinabi dyan, hindi siya sinapupunan ng ina, kundi sinabi ng anghel. Ito ay nagmula sa sinapupunan ng Ama. Ang maliwanag na nakasulat, sinapupunan ng Ama. Ito ay lalang ng Espiritu. At ang Espiritu ay nagkatawang tao. Kaya nga may Diyos Ama. Diba? God is the Spirit. God is the Son. God is the Father. Pero iisa lang siya. May tatlong katangian lang o tatlong personang tinatawag. Yung anak, yung Espiritu, at yung Ama. Kaya nga, pag tayo manalangin sa Diyos Ama, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, nalalang ng Espiritu Santo, sa pamamagitan ng kanyang anak na bugtong na anak na si Jesucristo. Manalangin tayo sa Espiritu at katotohanan. Ganun tayo eh. Sabi sa Luke chapter 1 verse 46 and 47. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at ang aking espiritu'y nagagalak sa aking Diyos na tagapagligtas. Si Maria na nagsabi noon, yung nagsilang sa kanya. Sabi ni Maria sa Luke chapter 46 to 47, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at ang aking espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Sabihin, tinuturing ni Maria na si Jesus Christ ang tagapagligtas. Si Jesus ay nagsimula ng galing sa sinapupunan ng Ama. Lalang ng Espiritu, nagkatawang tao ang Diyos. At nang naging tao ang salita, pagkat ang salita ay ang Diyos, hindi niya ginawang kapantay ng Diyos, hindi niya pinakita ang kanyang hindi niya ginawang kapantay ang Diyos sapagkat ginusto niya maging tao. Sabi sa John chapter 20 verse 28 and 29, sumagot si Thomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sabi sa sa John chapter 20 verse 28 and 29. Yan na yung nung muli na siyang nabuhay, pagkabuhay niyang muli. Pinako sa krus, di ba? Hiniling ni Maria at ni Maria Magdalena na kunin yung katawan. Hiniling ni Maria na kunin yung katawan kay Herodes, si Pilato, na makuha yung katawan upang mailibing na maayos. Kaya ilibing nga doon. At di ba tinabunan ng bato? Ang pagkabuhay niya, nagpakita sila sa mga alagad. At isa si Thomas, sabi ni Thomas, sumagot si Thomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Paano kung hindi pala niya nakita si Jesus Christ noong muli nagbalik siya? Pero hindi mangyayari yun at yun ang talagang magpapakita siya dahil yun ang dapat maganap. Mapalad ang mga
naniniwala kahit hindi nila ako nakikita. Ibig sabihin, mapalad ka, mapalad tayo, dahil naniniwala tayo sa Panginoong Hesukristo na ating Panginoon at tagapagligtas kahit hindi natin siya nakikita. Sapagkat, bakit? Ang Diyos ay Espiritu. Sapagkat ang nagkatawang tao lamang. Bakit siya nagkatawang tao? Upang tubusin ang kasalanan ko. Kasalanan mo, kasalanan ng lahat ng tao. Saklaw po tayo dun sa kasalanan na yon. Sa pangalawa, katanungan, si Jesus ba ay Diyos na nagkatawang tao? Sinabi sa Biblia ang Diyos na at ang salita na si Kristo ay nagkatawang tao. Ginawa ito ng Diyos upang lubos niyang maunawaan ang kalagayan ng isang taong nangangailangan ng kaligtasan at pagmamahal. Sabi sa Philippians chapter 2 verse 6 and 8. Verse 6 to 8. Philippians chapter 2 verse 6 to 8 o Pilipos sa Tagalog. Kahit siya'y likas na tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng karaniwang tao. At nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Ito po yun. Siya naging masunurin sa nagsugo sa kanya. Pagkat pinadala siya ng Diyos amang nasa langit upang ganapin ang inatang sa kanya. Bakit ba pinadala si Jesucristo sa sanlibutan? Upang tubusin ang kasalanan ng mga tao. Dahil sinasabi noon na 400 years bago pa isilang si Kristo, 400 years na nahimik ang Diyos. Dahil sa sobrang kasamaan na ng mga tao. Dahil sobrang samaan ng tao na nahimik ang Diyos. Hanggang sa para maligtas lamang ang mga tao at ang mga nananampalataya sa Panginoon, ay pinadala ang kanyang unang bugtong na anak na si Jesucristo upang sa pagtubos ng mga kasalanan. Sabi sa John chapter 1 verse 1 and 14. Sabi sa John chapter 1, nang pasimula ay naroon na ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay ang Diyos. Nang pasimula, ibig sabihin, di ba? Kaya nga nung nilikha ang sanlibutan, kasama na noon. Nandun na si Jesus, sabi nga, di ba? Likhain natin ang tao na ayon sa ating kawangis. Sinabi sa Genesis. Ibig sabihin, nandun na yung may kausap ang Diyos. Sino ba ang kausap ng Diyos? Ang salita ay ang Diyos at sa ibang translation, birbo ito. Birbo. Ang birbo ay ang salita at ang salita ay ang Diyos. Sabi sa verse 14 sa John chapter 1 verse 14, ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at katotohanan. Siya ay talagang nagmula sa Ama dahil nasabi yan sa John chapter 17. Nabanggit sa John chapter 17 nang siya'y nananalangin sa Diyos. Sabi niya, ang karangalang ang sabi, ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusang kanilang maging isa at sa gayon makilala ng sanlibutan
Ibig sabihin, makilala ng sanlibutan, makilala ng buong mundo, ng mga tao, na sinugo mo ako at sila'y inibig mo, katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ama, nais kong, na siya'y sinugo mo. Si Jesus ang nagsalita dito. Sabi nga, ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y ganap na maging isa. Gaya nating iisa. Itong sa John chapter 17 verse 1 to 26, ito ay panalangin ni Hesus Kristo para sa kanyang mga alagad. Pinanalangin niya yung mga alagad niya. Ang sabi niya sa verse 22, ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y ganap na maging isa. Gaya nating iisa o gaya nilang iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin. Upang lubusan silang maging isa at sa gayon makilala ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila'y inibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. At ganoon na nga naniwala ang mga taong mananampalataya na siya'y sinugo ng Diyos Ama sa langit. Okay po, yan. Napakaliwanag ng salita ng Diyos. Sabi sa Colossians chapter 2 verse 9 o sa Tagalog Colosas kapitulo 2 versikulo 9. Sapagkat likas kay Kristo ang buong pagkadiyos kahit na siya'y nagkatawang tao. Ayun. Sabi, ulitin ko, sapagkat likas kay Kristo ang buong pagkadiyos kahit na siya'y nagkatawang tao. Likas pa rin. Pero hindi niya pinagpilit, hindi niya ginawang ipinagpilitang kapantay ang Diyos. Likas pa rin sa kanya ang pagiging Diyos. Pagkat siya nga'y galing ng may mga sakit, bumuhay ng patay, naglakad sa tubig, nagpahinto ng unos, nagpalaya ng demonyo, nagpagaling ng mga kitongin, at gawang tubig yung alak. Ayan. Mga himalang ginawa niya. Nagpapakita lamang ng kanyang walang hanggang kapangyarihan, ng kanyang pagiging Diyos. Diba? Sabi pa nga sa pangatlo, ano ang ibig sabihin ng Lord o Panginoon? Ito, ang Lord o Panginoon ay nangangahulugang ay nangangahulugang supreme in authority o pinakamataas na kapangyarihan. Ito ay mula sa salitang Grego na Kyrios. Hindi Kyrios, K-U-R-I-O-S. K-U-R-I-O-S. Yan, sa Grego. Salitang Grego. Kapag sinabi nating Panginoon ng ating buhay, ito ay nangangahulugang pagbibigay ng pinakamataas na paggalang, pagsunod, at pagkilala. Siyempre, pagdakila. Pag sinabi nating Panginoon. Sabi sa John chapter 13, verse 13 to 15. John chapter 13, verse 13 to 15. Tinawag ninyo akong guro at Panginoon. At tama kayo, sapagkat ako'y sa inyo. Sabi sa 14, dahil kung Panginoon at guro ninyo ako, ay naghugas ng inyong mga paa. Ulitin ko sa 14,
Dahil akong Panginoon at Guro ninyo, ay naghugas ako ng inyong mga paa. Dapat ninyong gawin ito sa isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Ibig sabihin ng sa 40 na dahil akong Panginoon at Guro ninyo, ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong gawin ito sa isa't isa. Ang aral po doon ay itinuturo ng Panginoong Hesus na ang pagsunod at pagpapakumbaba ay gaya ng kanyang ginawa. Dapat maging yung mga alagad ay may pagpapakumbaba sa isa't isa at pagsunod sa pagsunod. Kailangan nila ng pagpapakumbaba. Gaya ng ginawa ni Jesucristo. Diba? Kita mo siya nung nakita mo yung Passion of the Christ. Sa istorya, sa movie, at lalo sa salita ng Panginoon, makikita naman natin, nababasa natin kung ano yung hirap niya. Pero hindi niya hinayaan, hindi niya ginamit yung kanyang kapangyarihan bilang Diyos. Kayang-kaya naman ng Diyos na lipulin lahat ng mga yun eh. Pero hindi ginawa kasi yun ang dapat na mangyari. Kasi yun ang dapat ganapin na inatang ng Diyos. Pag hindi nangyari yun, hindi matutuloy ang pagtubos ng kasalanan. Kaya nga, di ba sinabi niya na ikaw, Pedro, itatatwa mo ako ng mga 3 beses bago tumilaok ang manok. Di ba? At sinabi sa uling hapunan nila sa pagkainan, isa sa kanila ang bibetray, traidor, o magsusuplong. Diba? Yun na nga si Judas Iscariote. Iscariote ba yun? Barabas. Yan si Judas nga. Sa Matthew chapter 7 verse 21 sabi, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama sa langit. Ibig sabihin, kung hindi tayo magsisi ng kasalanan, hindi tayo maghayag ng pagkakasala natin, kung ang kasalanan natin ay noong paman, at kinalimutan na natin, kailangan pa rin nating ihayag sa Panginoon at ihingi ng tawad po iyon. Paano ba humingi ng tawad sa Panginoon? Paano dumulog, makipag-usap sa Diyos? Simple lang, pumasok ka sa mabisa raw, pumasok ka sa silid, ipinid o ilak mo ang pinto, nasulat po sa Biblia, at ikaw ay humarap sa isang sulok at mangusap ka sa Panginoon. At sa pamamagitan ng panalangin, may pananampalataya at pasasalamat. At tanging kayo lamang ang nag-uusap ng Panginoon. Doon sa paraan ng pananalangin, may pananampalataya at pasasalamat, ang paraan ng pakikipag-usap natin sa Panginoon sa pamamagitan ni Jesucristo, sapagkat tayo ay nananalangin sa Espiritu at katotohanan. Diba? Kaya nga, pag nananalangin ang mga tao, pag tayo nananalangin ay dapat ay sa Espiritu, sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon at tagapagligtas. Diba? Diyos Ama sa langit, patawarin mo po ako. Diba? Pag ganun tayo pag nanalangin, sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Diba? Hindi kayo nakabanalangin, 'di ba, sa Diyos? Hindi natin nakikita ang Diyos sapagkat siya ay Espiritu. God is the Spirit, God is the Son, God is the Father. Ganun po 'yon. Kasi kaya nga po nagkakaroon tayo naniniwala tayo sa Trinidad. Trinity. May 3 katangian o 3 persona ang Diyos. Ayun po.
At dapat nating sumunod sa kalooban ng Diyos Ama sa langit. Paano ba sumunod? Magbasa lang ng Bible, gawin ang kalooban ng Diyos kung ano narito. Ano ba ibig sabihin ng Bible? Kaya nga, dapat tayo makasunod. Kaya nga sinabi, di ba? Holy, banal, Bible, kasulatan ito di ba? Holy Bible, banal na kasulatan. Ibig sabihin ng Biblia, ng Bible, basic information before leaving earth. Ayan o. Basic. Ibig sabihin basic. Diba? Basic information before leaving earth. Bago ka ito yung magiging daan ng dapat ito yung tatahakin ng buhay natin bago tayo lumisan sa mundong ito. Kapag dito natin daw kinuha kung paano mamuhay sa earth, dito sa mundo, malamang mayroon tayong kaligtasan na tinutukoy sa Biblia at buhay na walang hanggan. Pero kapag hindi tayo sumunod sa Biblia, baka pag dumating ang Panginoong Hesus, ang tayo pupulutin, baka doon tayo sa naglalawang apoy at asopor na sinasabi sa Biblia. Sapagkat sinasabi ng Biblia, minsan lang mamamatay ang tao at ang susunod ay ang paghuhukom na. Okay po. Yan. Sabi nga, ito na, pang-apat, paano ko gagawing Panginoon si Jesus Christ ng aking buhay? Paano natin gagawing Panginoon si Jesus sa ating buhay? Madali lang po. Okay. Yan. Saan tayo? Ay, sorry. Paano natin gagawin Panginoong Jesus sa ating buhay? Kailangang ibigay natin kay Jesus Christ ang pinakamataas na paggalang. 'Di ba? Kaya nga, 'di ba, pag ang Lord o Panginoon ay pag sinabi natin Panginoon ang ating buhay, nangangahulugang pagbibigay ng pinakamataas na paggalang. Kaya si Jesus, kung siya ay tinuturing nating Panginoon, kailangang ibigay natin kay Jesus Christ ang pinakamataas na paggalang. Pahalagahan natin siya bilang Diyos at tagapagligtas. At tagapagligtas na tinanggap na iyong buhay. Ulitin ko, kailangang ibigay natin kay Jesus ang pinakamataas na paggalang. Pahalagahan natin siya bilang Diyos na tagapagligtas na tinanggap sa iyong buhay, sa ating buhay, na tinanggap sa ating buhay. Huwag nating hayaang mapintasan ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng pag-iingat natin sa ating buhay. Dahil sa pag-iingat natin ng buhay, nakakalimutan natin ang Diyos. Diba?
kailangan, kung iingatan natin ang buhay, mas kailangan natin ingatan ang pangalan ng Panginoong Hesus, at lalo nating ingatan din ang ating buhay espiritual. Ang buhay espiritual po natin ay dapat nating ingatan. Ayun po. Sabi nga sa Colossians chapter 2 verse 6, sapagkat tinanggap ninyo si Kristo bilang Panginoon, namuhay kayo ng karapat-dapat sa Kanya. Kung tinanggap natin si Jesus Christ na Panginoon, ay mamuhay tayo ng karapat-dapat sa paningin niya at naayon sa kalooban ng Diyos. Kailangan ibigay natin kay Jesus ang ating buong pagpapasakop. Magpasakop tayo ng buo sa Panginoong Hesus. Yaan natin siya ang maghari sa trono ng ating buhay. Pahalagahan natin ang kanyang kalooban. Sa bawat planong gagawin natin sa ating buhay, magbigay tayo ng panahon sa pananalangin. Pag-aralan ang kanyang salita, gawin itong gabay ayon sa ating buhay. Ayon sa ating desisyon sa buhay. For example, gagawin natin sa ating buhay sa araw-araw, kailangan nating ipanalangin. Siyempre, bago ka matulog na lang, manalangin tayo ng maigsi. Lord, salamat sa nakaraang araw na ito. Matutulog na kami, bantayan niyo po kami sa gabing ito hanggang sa umaga, sa panibagong bukas. Pagkagising naman natin, Panginoon, nagpapasalamat ako sa mahabang gabi at masarap na pagtulog, at ako'y sinamahan mo. At ako'y ligtas na naman sa araw ito. Dudulog ko pa rin po ulit sa iyo ang buong maghapon na aking tatahakin sa araw na ito. Huwag mong isipin muna ang bukas. Yun ang sinabi sa Biblia. Dahil hindi pa tapos ang araw na ito. At yun na nga, pagkagising mo, yan, nanalangin ka na, kumain ka, yung pagkain, ipanalangin natin. Lord, salamat sa biyayang pinagkaloob mo sa amin. May blessing man o wala, Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo. Salamat dito sa handog mong pagkain. Pakalinisin mo ito upang magamit namin sa aming spiritual at physical na pangangatawan. Ganun lang po. At maraming salamat. Di ba? O papasok ka na sa trabaho, bago ka umalis, bago ka magbukas ng pinto, Lord, ingatan mo, gabayan mo ako sa aking biyahe, papunta sa aking trabaho. Makarating ako ng maayos doon. Hanggang sa makauwi ako ng aking pansamantalahanan ulit dito. Ganun lang. Ganun lagi dapat may kaakibat na panalangin. Pero hindi naman tayo perfecto, tayo nagkakasala, madalas sa isipan, sa salita at sa gawa. Kaya kailangan natin ng panalangin. Sabi nga sa Romans chapter 13 verse 14, ang Panginoong Hesus ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag ninyong sundin ang hilig ng laman. Huwag dating susundin ang mga hilig ng laman. Ibig sabihin ang sundin natin, palakasin dapat natin ang ating espiritu, hindi yung hilig ng laman. Ano ba natin yung hilig ng laman? For example, porn. Kaya gusto nating manood ng porn dahil nasisiyahan yung ating katawan. Pero yung buhay spiritual mo naman natin ay namamatay. Sabi nga sa Biblia, walang silbi kapag ang buhay spiritual natin ay patay. Kaya wag tayong maging mahilig sa laman. Yun actually nangyayari sa mundong ito eh. Sa ngayon, yung hilig ng laman. Panonood ng mga yan, yung mga sa bar.
Maraming babae doon. Diba? Mga dancer, mga ganon. Yun ang kaya nakakahiligan natin yun eh. Yun ang hilig ng ating laman, ng pangangatawan natin. Pero yung espiritu na nagmula sa Diyos, nagbigay sa atin ng buhay, nasasaktan yun. At kailangang ibigay din natin sa Panginoong Hesus ang totoong pagsunod. Sundin natin at ipamuhay ang kanyang salita. Maglingkod sa kanya at ipakilala natin siya sa lahat ng tao. Yan, simple lang. Ipakilala natin ang Panginoong Hesus sa lahat ng tao. Sa pamamagitan ng paghahayag ng kanyang salita. Sabi nga sa Colossians chapter 3 verse 17. At anuman ang inyong sabihin o gagawin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. At sa pamamagitan niya, magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Ano nga yun, nasabi ko kanina, pag nanalangin tayo, dapat pag nanalangin tayo ay may panalangin may pasasalamat. Sabi nga sa Colossians chapter 5 verse Colossians sa sa 1 Thessalonian o sa Tagalog Thessalonica chapter 5 verse 17, maging matiyaga sa panalangin. Ipagpasalamat sa Diyos, magpasalamat natin. Verse 1 Thessalonian chapter 5 verse 17 to 18. Ulitin ko, sabi sa 1 Thessalonian o Thessalonica, 1 Thessalonian chapter 5 verse 17, maging matiyaga sa panalangin. Sa 18, ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Diba? Ayun. Pasalamat natin sa Panginoong Hesus. Sabi sa Mateo chapter 28 verse 20, sabi ni Jesus, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko. Sa inyo, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Yun, no? Malinaw, oh. Si Jesus Christ ang nagsabi nito sa Matthew chapter 28 verse 20. Sabi ni Jesus, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. Sinabi niya sa mga alagad, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Kung ito salita ng Panginoon na nasulat sa Biblia, ay ito ay hindi man personally inutos sa atin, kailangan natin itong ihayag dahil ito ang nais ng Diyos. Ito ang nagiging paraan upang maging kaisa tayo ni Kristo sa paghahayag ng kanyang salita. Paghahayag ng salita ng Panginoon. Kaya nga sinabi sa Biblia, hindi ko matandaan yung verse na ang magtitiis hanggang sa huli ay maliligtas. Hanggang na kaya ba natin magtiis? Dahil sa darating na panahon, maraming mga pagsubok na darating. Kasulad nito, itong salot na ito. Kaya nga, kung hindi tayo magsisisi sa kasalanan, ulitin ko nga pala dito, tulad ng salot na itong dumarating, yung corona na to, ulitin ko, hindi lahat ng tumatawag sa akin, sinabi ni Jesus, ng Panginoon na Panginoon, ay papasok sa kaharian ng Diyos. At pag nanatili sa atin pag hindi tayo sumunod sa salita o umayon sa kalooban ng Diyos at tayo patuloy sa pagkakasala na gaya ng ginawa ng mga tao noon before Jesus Christ, sinasabi ng mga scholar, sinasabi sa pag-aaral, sinasabi sa Biblia, sa pag-aaral ng Biblia na 400 years ago na nahimik ang Diyos dahil sobrang sasama na ng mga tao. Kaya ipinadala niya
si Jesucristo upang pagtutubos na ng kasalanan ng mga tao. At sa ngayon, pagpatuloy ang pagkakasala ng mga tao, wala nang ipapadala ang Panginoon. Hindi na mangyayari magpadala ng Panginoon na tutubos ng kasalanan, sapagkat sa oras na pagbabalik ng Panginoon ay ipaghuhukom na ang mangyayari. Dahil darating ang Diyos na parang isang magnanakaw o parang kidlat. Pero bago yan, marami munang mararanasan ang sanlibutan. Bago dumating ang Diyos, marami munang maglalaban. May mangyayari muna yung rapture. Dadating muna yung mga tanda ng mga sign of the beast. Yan. Panglima, alam ba ng Panginoong Hesus ang mabuti para sa atin? Alam ba ng Panginoong Hesus ang mabuti para sa atin? Siyempre, alam ng Diyos yan. Ito yung panglima, last na to eh. Kilala tayo ng Panginoon at alam niya ang pinakamabuti para sa atin. Gusto niya tayong bigyan ng buhay na kasiyasiya, puno ng kapayapaan at kapangyarihan. Siya ay mabuting pastol na nagpapahalaga sa atin. Tinubos niya tayo ng kanyang dugo. At siya ang naging buhay na handog para sa pagkapatawad ng mga kasalanan natin. Siya ang naging buhay na handog. Ito na. Sabi sa Mateo chapter 28 verse 11. Mateo chapter 11 verse 28. Sorry, baliktad po yung nasabi ko. Sabi Matthew chapter 11 verse 28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha. Sa inyong paasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Ulitin ko sa Matthew chapter 11 verse 28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha. Sa inyong pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Ibig sabihin, like ngayon sa nangyayari sa ating mundo, maraming naghihirap, maraming tayong dahil sa salot na sakit na coronavirus na kumakalat. Kung tayo nahihirapan at nabibigatan na, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sakit na nararamdaman, dahil ang Diyos ay makapangyarihan at mapagmahal at maunawain. Sumunod lang tayo sa kanyang kalooban, hindi tayo mabibigo. Sabi sa John chapter 10 verse 10 and 11, sinabi ni Jesus, naparito ako upang ang tupa ay magkaroon ng buhay at ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Inialay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Yan, si Jesus ang nagsabi noon. Naparito upang sa mga tupa. Ibig sabihin, naparito siya para sa lahat ng tao. Ng isang buhay na masagana. At para magkaroon tayo ng isang buhay na masagana at mapayapa. Subalit hindi nangyayari yun dahil parang naulit yung nangyayari noon na sobrang sama na ng mga tao. Sabi pa niya dito, ako ang mabuting pastol. Inialay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa atin. Yun na nga yun, ipinako sa krus, inihalay niya ang buhay ng mamatay sa krus upang tubusin ang ating kasalanan. Si Jesus Christ yung pastol, tayo yung mga tupang mga tao. Sabi nga sa Ephesians chapter 1 verse 7 o Epeso chapter 1 verse 7, tinubos na tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. At sa gayo'y pinatawad na ang ating kasalanan
ganoon kadakila ang kanyang kagandahang loob. Yan po. Ito lang karagdagan, imbis hindi porket napamatay ang Diyos, ang si Jesus Christ sa krus at tayo'y tinubos ang ating kasalanan, ay tayo'y ligtas na. Hindi po. Dahil kailangan pa rin natin kilalanin ang Diyos, sumunod sa kanyang salita. Huwag lang natin ibase sa pagkamatay ni krus ni Jesus Kristo, sa pagtubos ng kasalanan at pagkapatawad ang kaligtasan natin. Dahil hindi doon natatapos. Kung tayo patuloy na nagkakasala, hindi tayo maliligtas. Dapat natin sundin ang kalooban ng Panginoon, ang kanyang salita. At wag nating sayangin ang kanyang pagkamatay niya sa krus na ginanap niya. Dahil pag sinayang natin yon, pag hindi natin at tayo nagpatuloy sa kasalanan, malulungkot siguro, 'di ba, ang Panginoon Diyos, dahil sinayang natin yung kanyang ginanap sa krus bilang pagtubos sa kasalanan. Kaya kailangan nating magbalik loob sa Diyos, magpuri sa Panginoon, awitan ang Panginoon, manalangin, may pasasalamat sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon at tagapagligtas, para matili at makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Huwag na tayong bumilid sa ating sarili. Okay po. At ngayon na nga po, ano nga po, kaya napakahalaga na tayo'y naniniwala at na si Jesus Christ ay Panginoon at tagapagligtas natin sa ating buhay. Ayun po. Ulitin ko, ito yung Bible na ang kahulugan na basic information before leaving earth. Kaya dito tayo kuha ng kung paano tayo mamuhay sa mundo bago tayo lumisan, para sa pagdating ng araw ng paghuhukom, mabasa ang buhay na bubuhay natin sa aklat ng buhay, para hindi tayo dun sa dagat-dagatang apoy at nagliliyab na asopre. Okay po, yan po. Salamat po sa atin lahat. Sana po may naintindihan tayo. Pray muna po tayo bilang pagtatapos. Panginoon, hallelujah Lord Jesus, maraming salamat sa oras na ito, Panginoon, at nakapaghayag ako ng inyong salita, Panginoon. Lord, ang pag-unawa sa pagiging Diyos ni Jesus, Panginoon, ay napakahalaga sa bawat isa, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, at salita mo lamang aming itinataas, tayong pangalan mo lamang aming idinudulog at itinataas, Panginoon, at tayong itatanghal sa kataas-taasan, Panginoon. Hallelujah. Lord, idulog ko lang po sa inyo, Panginoon, ang pamilya ko, Panginoon, ang mga mahal ko sa buhay, Panginoon, ang aking may bahay, Panginoon, at ang mga taong kaanak, Panginoon, at lahat ng tao at mga kaibigan, Panginoon, at lahat ng taong nananampalataya sa inyo, Panginoon. Lord, dinudulog ko lamang po sila lahat, O God. Lord, maging ganyan ang presidente hanggang sa hanggang sa pinakamababang namumuno, nawa ay maging maayos ang lahat upang at maging maayos ang kanilang papanukala, Panginoon, at pagbibigay ng mga karapat-dapat para sa mga mamamayan, Panginoon. At Lord, hipuin nyo rin po yung mga mamamayan ng aming mga kababayan, Panginoon, na hindi maging matigas ang ulo, Panginoon, na sumunod sa pinapanukalang batas, Panginoon. Hallelujah. Lord, maging gayon na rin po ang mga frontliners, Panginoon, na nangunguna sa pagpapayapa at para hindi na kumalat at pagpapakalma ng mga tao upang hindi na kumalat ang virus na ito, Panginoon. Sila kayo na po ang bahala sa kanila. Maging gayon na rin po yung mga doktor na nagkakasakit na sa ngayon, Panginoon, sa aming bansang Pilipinas, Panginoon.
Hallelujah, nawa po ay proteksyonan niyo po at i-heal niyo po sila, Panginoon. Pagalingan niyo po sila, Panginoon, upang magampanan pa nila ang kanilang mga tungkulin, Panginoon. Hallelujah. Yung mga nababalitan may doctors sa Panginoon na naghindapuan ng COVID ng Panginoon, at sa mga taong nananampalataya, Panginoon. Hallelujah. Lord, kayo na po ang bahala sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, maging ganyan po sa buhay ko, Panginoon, at sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, muli po ako nagpapasalamat sa inyo. Sa inyo lamang ang tanging kataas-taasan at dakilang pagsamba, Panginoon. Sa pangalan ni Hesus Kristo, na aming Panginoon at tagapagligtas, ay aming kinararangal at tinataas. Kami palaging magpupuri sa iyo, Panginoon. Walang iba kundi kayo ay aming minamahal, Panginoon. Salamat in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Amen and amen. Ayan po. Salamat po. God bless.